An underground tunnel is to be constructed at a depth of 10 meters below the ground surface for a subway. On ground surface and radially located from the line of the tunnel is a vertical load of 10 meganewton. Design specification requires that the vertical stress due to the load at the level of the tunnel should not exceed 5% the stress at the same depth directly below the load. Obtain the minimum distance in meters at which the alignment of the tunnel be located from the line of application of the load. According to the Boussinesq theory, the vertical stress at a point below the surface of a semi-infinite homogeneous isotropic soil mass due to a point load Q applied at the ground surface is given by the equation. So ito yung equation na binigay sa atin. And ang R dito is horizontal distance of the point from the vertical line of application of the load, and ang Z dito is depth of point below the ground surface. Assalamualaikum. Ang problem natin for today ay mula sa book ni Engineer Bisabilia. And ang problem na ito ay lumabas na noong November 2021. Okay, so before tayo mag-start is meron lang tayong konting typographical error dito sa problem. And ito ay itong 10 kilonewton instead of 10 kilonewton, ito po ay 10 meganewton. Dahil sa actual board exam noong November 2021, ang binigay talaga na given is 10 meganewton. Pero actually, it doesn't matter kung anong or kung ilan load. It doesn't matter kung ilan load yung binigay. Dahil kung titingnan natin yung solution ni Engineer Bisabilia, itong load na 10 meganewton ay pwede po yan ma-cancel out. So, bali magkaiba sila ng solution ni Engineer Bisabilia at saka si Engineer Gilisanya. Okay, so ang problem na ito ay makikita din natin sa book ni Engineer Gilisanya. So, ito po. Okay, so same problem, same given. So, dito is kinorek na ni Engineer Gilisanya yung given. So, ang nilagay na dito is 10 meganewton. So, for this video, ito muna yung gagamitin natin na reference kasi meron siyang mga choices. Okay? Let's start. Okay, ito ang ating tunnel. Ang tunnel natin ay 10 meters below the ground surface. And ito naman yung stress nitong tunnel. Ang sabi dito sa problem, ang stress dapat na stress na required dito sa tunnel ay dapat hindi siya lalagpas sa 5% ng stress at the same depth below the or directly below the load. Okay, so mamaya is makikita natin yan. So, dito, ito ang ating ground surface. Andito sa ground surface na ito, dito matatagpuan yung ating load. So, nandito yung ating load. Problema is hindi natin alam kung nasaan dito or nasaan nakalagay. Pero alam natin na yung load is somewhere dito along the circumference of the circle. Pwede siya dito, pwede nandito yung load, pwede nandito, or pwede rin nandito. So, assume natin na yung load is nandito sa point na ito. So, kung nandito ang ating load, so, nandito yung 10 meganewton. So, kung nandito yung ating load na 10 meganewton, okay, by the way, ang pinapahanap sa atin ay yung minimum distance nitong
tunnel mula dito sa ating line of action nitong load. So, ano daw yung minimum distance ng ating tunnel mula dito sa load? Mula dito sa kinalalagyan ng load. So, ito yung vertical distance. Ito yung vertical line of action nitong load or line of application. And ito naman yung tinatanong sa atin or pinapasolve, yung horizontal distance or yung minimum distance nitong tunnel mula dito sa ating load. Okay, so according dito sa problem, okay, ulitin ko, ang required na stress dito sa ating tunnel ay hindi dapat siya lalagpas sa 5% ng stress nito. Okay, so yung stress na nandito directly below the load, hindi dapat lalagpas sa 5% itong tunnel natin dito. Okay, so ito yung side view. So dito muna tayo mag-focus. Okay, ang pinapasolve sa atin is yung horizontal distance. And dapat, ang gagamitin natin dito na equation ay ito. Itong condition na yan. Ang ibig sabihin is yung stress na nandito sa ating tunnel ay hindi dapat siya lalagpas sa 5% ng stress nitong point na ito. Itong point na directly below the load. So, start tayo dito. Kung kukunin natin yung stress nito, ito yung formula para sa vertical stress. And ang N naman ay ito. Ito yung kanyang equation. Okay, focus muna tayo dito. So, kung mapapansin natin dito, yung R natin dito ay 0. Dahil itong point na yan ay directly below the load. And wala na siyang horizontal na distance. Okay, so kapag 0 ang ating R, that means yung N natin ay 1. Okay, so yan. So, ilagay muna natin itong equation ng ating stress, equation ito, dito sa ating main na formula. And next naman ay ito namang stress natin dito sa ating tunnel. So, same formula pa rin. Yan. So, itong formula ng N, i-combine natin dito sa equation ng vertical stress. And then, itong equation ng stress is ilagay natin dito sa ating main formula. So, dito pa lang, makikita natin na yung numerator nitong dalawa ay pwede makancel. Yan. And ganun din dito sa ating z. Z squared. Makakancel din yan. So that means ang matitira na lang dito ay ito. Okay. So next is convert natin ito into decimal. Itong percent. Yan. And pwede na tayo mag-shift solve. Okay, unfortunately, ang reply ng ating calculator ay cannot solve. So, ibig sabihin, yung answer natin dito ay possible na dalawa or more than one. Possible na more than one yung answer natin dito. So, ito yung common reason kung bakit cannot solve. So, okay lang yan. Kapag ganito yung nilabas ng ating calculator, so wag po tayo ma-discourage. Pwede po natin yan magawa ng paraan. Ang solution po dyan ay mag-set tayo ng initial guess. So, usually kapag nag-shift solve tayo is, di ba, pag makita natin ito is ipipress natin agad yung equal.
Pero dito, since cannot solve, is maglalagay na tayo dito ng initial guess. So instead of diretso equal, diretso press ng equal is maglalagay po tayo ng initial guess. So any number. So let's say for example, ang nilagay natin na initial guess ay 15. So paglagay natin ng 15, i-press natin yung equal and then isosolve na ng calculator yung equation. So pag nilagay natin na 15, ibig sabihin, tinutulungan natin yung calculator natin na ang ibigay sa atin ng calculator na answer ay yung malapit dito sa ating initial guess. So kapag cannot solve kasi there is a possibility na dalawa ang ating answer. So hindi pwede na ibibigay sa atin ng calculator ay yung dalawa. Hindi niya pwede i-display yung dalawang answer. So kaya maglalagay tayo ng initial guess. Any number. So kung hindi po natin alam, kung naguguluhan po tayo kung ano yung number, so tingin lang tayo dito sa ating mga choices. So pwede tayo pumili dito. Pwede natin ilagay dito yung 15, 16, 13, 14. Pwede natin ilagay sa initial guess. Okay, so try natin na ang initial guess natin ay 15. Okay, yun. So, ang horizontal distance natin ay greater than or equal to 15.213 meters. So, wag po natin nakalimutan itong equality. Itong equality na ito is greater than or equal. So, ibig sabihin nito is yung horizontal distance natin ay hindi dapat siya mababa sa 15.2. Okay? Once na lumagpas na siya dito sa 15.2 ay hindi na siya qualified. Okay, so okay, tingnan natin itong mga mga available na choices. So, kung pipiliin natin ng 15, ang 15 ay mababa siya dito sa 15.2. So that means hindi siya pwede. Hindi ito ang qualified. Yung 16. 16 is greater than 15. So pwede siya. And ang 13 is mababa siya sa 15.2. So hindi siya pwede. Ang 14, mababa din siya sa 15.2. So hindi rin pwede. So, ang qualified na answer dito ay itong 16 meters. So, ang tamang sagot dito ay 16 meters. So, ang horizontal or ang minimum distance ay 16 meters. Okay, so ito naman ay alternative solution. Okay? So, dito, yung kanina is, yun yung solution ni Engineer Bisabilla. And dito naman ito naman yung solution ni Engineer Gilisania. So, dito is, kukunin muna natin yung stress nito. Okay? So, isosolve muna natin yung stress dito. Directly below the load. So, ang R dito is 0. So, kapag 0 ang R, matik na yan na yung N ay 1. Okay? So, dito, before natin ito ilagay sa CalQ, convert muna natin itong meganewton into kilonewton. Yan.
So, reason kung bakit natin yan kinonvert is para yung unit natin ay diretso kilopascal. Okay, yung stress natin is 47.7 kilopascal. Okay, so yung stress na nandito directly below the load ay 47.7 kilopascal. So, proceed naman tayo dito sa ating allowable. Ang sabi dito sa problem ay yung required stress ng ating tunnel ay hindi dapat lalagpas sa 5% ng stress nito. So, that means kunin muna natin yung 5% nitong stress na nandito. Okay, yung stress, yung allowable or yung required na stress sa ating tunnel ay hindi dapat lalagpas sa 2.385 kilopascal. Okay? So, ito yung mga choices kanina. So, ang tamang sagot dito is 16. So, dito is susubukan natin i-check kung what if kung ang pinili natin na sagot ay 15 meters. So, i-try natin kung tama ba yung 15 meters. Okay? So, kapag pinili natin yung 15 meters as minimum distance, then ang makukuha natin na stress ay 2.5 kilopascal. Then kung i-check natin dito, dapat ang required stress sa ating tunnel ay hindi dapat lalagpas sa 2.385. Pero dito, yung stress dito kapag 15 meters ay 2.5 kilopascal. So that means lumagpas na siya dito sa 2.385 kilopascal. So that means hindi siya pwede. Hindi pwede yung 15 meters. Okay, so what if 16? So ang tamang sagot dito is 16. So i-check natin kung ilan stress. Okay, ang stress natin dito sa tunnel kapag 16 meters yung minimum distance is 1.99 kilopascal. So 1.99 kilopascal ay mababa dito sa 2.385 kilopascal. So that means pwede ito. So that means ang tamang answer is 16 meters. Okay, problem solved mga tol, and see you again sa ating next problem. Insha'Allah. Assalamualaikum.